Dalawa yung pinaka ganito. Tapos isa, dalawa, tatlo, halos tatlo. Oh, yung ano. So, anim na, kamao o anim na palad. And ano nga ba yung sikreto kung bakit sobrang lalaki ng mga dahon? Oh, pag halimbawa tiningnan mo, napakalalaki po niyan. Tapos, pwede ka na magpayong. Oh. Hello everyone! This is Sir Misunaho, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video mga ka-MDP, siguro kapag napanood nyo tong vlog ko, birthday ko na. Oo nga. Oh, so birthday ko ngayon ha. Happy birthday sa akin. Salamat po sa lahat ng mga bumabati sa ating mga iba't ibang social media accounts, sa ating Facebook pages, sa ating Instagram, sa ating TikTok. Maraming salamat po doon sa mga bumabati. Ayan, sa April 17 pa yung ating celebrations niyan. Pero for the meantime, happy lang muna tayo ngayong ating birthday. Thank you so much mga ka-MDP sa inyong patuloy na pagsuporta ha. O ang ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Syempre, usapang halaman. Anong klaseng halaman itong pag-uusapan natin? Syempre ito, yung aking mga katabi at nasa background natin, yung ating Diphenbachia o tinatawag na damking. So, napansin ko, itong aking mga damking, grabe po sa lalaki ng mga dahon niya, oh. Sobrang lalaki ng mga dahon niya. And ayan, oh, kita nyo naman ha, yung kamay ko. Ayan. And ano nga ba yung sikreto kung bakit sobrang lalaki ng mga dahon ng damking? O, ayan. Sasabihin ko na sa inyo sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ayan o. Para akong nakapayong dito sa ating mga Diphenbachia. Kasi tingnan nyo naman po yung mga dahon ni Re. O, parang dahon ng mga saging. O, pag halimbawa tiningnan mo, napakalalaki po niyan. Tapos, pwede ka na magpayong. O, diba? Napakagaganda. And even ito, yan. Kung napanood nyo yung ating video before, nung ating Diphenbachia, actually, etong isa na to malaki na to, pero mas lumaki pa siya. Tsaka ito, yan, mas lumaki pa siya lalo. Yan. Tapos, meron tayo ditong ilan na lumaki na rin. Ito, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, oh. Ang lalaki ng mga dahon. Palaki na rin sila yung dahon nila. Oh, ayan, nagpo-focus tayo, pero, yan, napakikita nyo naman kung gaano kalaki yung ating mga dahon dyan. And sabi ko nga, pakita ko siguro sa inyo ng malapitan to. Tapos, i-discuss ko sa inyo kung ano yung naiisip kong logic, kung bakit lumaki ng ganito yung ating mga Diphenbachia, no? So, pakita ko sa inyo ng malapitan ha, para makita nyo talaga kung gaano kalaki to. Tapos, pag-usapan natin yung care tips. Tapos mamaya may pakikita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa aking Diphenbachia, kung bakit na-reach nito yung ganito kalalaking dahon, at saka ano nga ba talaga, may sikreto nga ba talaga dyan sa pag-aalaga ng Diphenbachia. O sige, pakita ko na sa inyo na malapitan ha. So eto na nga yung ating mga Diphenbachia. Ayan, o kita nyo naman. Ang sabi sa akin before, meron ako dito nga ilagay na pangalan. Teka lang ha. So tingnan natin. Ito yung parang camouflage daw. Camouflage. Pero may nagsabi sa akin, this is cookies and cream na tinatawag. Tapos, ayan, ang ganda niya. Ang laki niya. Actually, ilang kamay yan? Ilang kamay? Isa ha, kalahati. Dalawa yung pinaka ganito. Tapos isa, dalawa, tatlo, halos tatlo. Oh, yung ano. So, anim na kamao o anim na palad yung kasya dito sa isang dahon. Hindi pa yan yung pinakamalaki ha, meron pang mas malaki dyan. Tapos ito ding isa na to, feeling ko ang laki na rin ito sobrang laki na yan. Tapos etong ring isa na to, yan yung merong variegations, ang laki na rin niya.
Sobrang lalaki niya. Tapos yung mga yung mga propagations natin no nakaraan. Kung napanood niyo yung ating video nung ating Diefenbachia, nung nilagay natin sila dito, hindi pa yan ganyan kalalaki ha. Medyo maliliit lang. Tapos, iyan ito pa. Meron pa tayo dyan. So, ano nga ba yung reason? Bakit ganito kalalaki yung mga dahon ng ating Diefenbachia na pwedeng gawin ng payong at saka naman na pwedeng silungan na? Kasi talagang sobrang attraction yan dito sa garden ko. Kasi ang lalaki talaga nila. Talagang unang tingin mo pa lang sa kanila, mabibighani ka at magugulantang ka sa sobrang laki. Actually, ito pong mga Diefenbachia talaga pong lumalaki yan. Normal po talaga na maging parang higante yan. Kasi sabi nga, ang nature nitong mga Diefenbachia, tumataas to ng 6 feet to 10 feet. Imagine niyo kung gaano kalaki nun. Unang-una nangyayari sa kanila, minsan da-drop off yung kanilang mga pinakadulo. Tapos humahaba yung stem nila. Ayan, katulad nito. Mahaba na siya. Yan. Ito rin mahaba na. So ayan, yun ang nagiging normal sa kanya. Actually ito ay pinalaking mga aglaw na minsan napapagkamalan silang aglaw. Pero ito, makikita mo naman doon sa kanilang trunks na talagang ito ang lalaki ng mga trunks nila. So yan, actually ito pwedeng padamihin through cuttings. Ito, kukunin mo yung pinakaganito nila katulad ng ginawa natin dyan sa isa yan. Tapos tutubuan sila ng dalawa. So meron ka ng dalawang makukuha uli doon, plus pa yung mga parang tubers nila. So ang lupa nito okay lang din naman, medyo hindi masyadong maselan yung mga lupa ng ating mga Diefenbachia. Sabi ko nga sa inyo, isa to sa pinakamabait na alagaan. O pwede na sa kanya yung compost na may loam soil, tapos may mga ipa-ipa. Pwedeng gamitin sa kanya. Tapos ako, pinapatabaan ko lang sila ng yan, Osmocote. Yun yung aking binubudbud sa kanila. Pwedeng toppings lang, pwedeng pabaunan. Pero ako, ang tagal na bago ko lagyan ng panibagong Osmocote. Tatagal na yon, yung slow release na fertilizer. Kung hindi pa kayo nakakakita, teka, pakita ko ng malapitan sa inyo. Yan yung mga Osmocote. O eto, makikita mo kapag yung halimbawa Osmocote expired na. Yan medyo, kita nyo po yung kanyang yan, medyo nagiging transparent na. O, ayan, may basa-basa pa siya, ibig sabihin pwede pa. Pero natutuyo yan. Nawawala rin yan. Pero sabi ko sa inyo matagal. So ayan, napakagaganda ng mga Diefenbachia. Pero isa rin sa napansin ko, kasi ganito yung practice ko sa mga Diefenbachia. Ginagawa ko kasi kapag halimbawa po na lumaki na siya at alangan na sapat, katulad nito, medyo malaki na para do sa pat niya, ita-transfer ko siya sa susunod na pat, yung malaki. Tapos kapag mas lumaki na, katulad nito, ayan, mas malaki na sapat niya, ita-transfer ko na rin siya. So ganun lang. Tapos yung pinagpalitan ko dito, yun yung gagamitin ko para dito naman sa isa, para lumaki na naman siya uli. Ganun lang. Transfer ako ng transfer pag nakikita kong alangan na siya dun sa pat. Katulad nito mga to, dumaan din yan. Yan, dumaan din yan dun sa ganun, sa paliit. Pinalitan ko ng paso, alangan na yung paso. Pinalitan ko rin ng mas malaking paso. Hanggang yan, ito okay na sa kanila yung ganyang kalaki. So yan na yung pinakamalaki. Pero kung gugustuhin ko, pwede pang mas malaki. Kasi nga sabi ko sa inyo 6 feet to 10 feet daw ang pinakamalaking sukat nitong mga Diefenbachia. Pero pagdating sa tubig-tubig niyan, ayaw ito ng overwater Sabi ko nga sa inyo, yung medyo dry na soil, ayaw niya ng masyadong tapos mabait ito sa araw. Sabi ko, isa to sa mga halaman na kayang magstand sa limited lang na sunlight. So sabi ko, isa sa mga houseplant na mabait alagaan itong ating mga Diefenbachia. So ngayon, yun lang naman yung plant care tips sa kanya. At sabi ko nga sa inyo, normal na lumaki ng ganito as long kasi pag halimbawa maliit yung inyong mga pots, possible katulad nito, kita nyo alangan siya dun sa kanyang pots. Anong nangyari, nagiging leggy siya.
Kasi talagang parang humahanap na to ng sustansya magiging leggy yan tapos maliliit yung dahon niya. So yun yung nagiging napapansin ko. Pero kung ililipat mo siya, syempre mapapalitan yung ng bagong soil, tapos makakakuha ng bagong sustansya, mas maraming sustansya, tapos yung ugat niya mas makakagrow kapag malaki yung lalagyan. So yun yung reason na tinitingnan ko kung bakit talaga lumalaki. Kasi minsan nakokontrol din kapag maliit yung lalagyan, nakokontrol at apektado yung paglaki ng plants. Kasi kung halimbawa maliit yung pot mo, kahit anong halaman kahit hindi Diefenbachia, pag talagang maliit yung lalagyanan mo, kontrolado yung paglaki at pag-grow ng mga roots nila. Kaya ang nangyayari, it's either na konti yung nakukuhang sustansya, tapos it's either na yung mga tubig na nasisipsip nila hindi ganun kadami. Parang yung sustansya at saka water minsan limited para dun sa plants kapag alangan yung paso. Pero kung halimbawa nagre-repat kayo ng talagang kapag halimbawa malaki na sila tapos matagal na yung lupa, masusustain yung sustansyang kailangan ng plants para lumaki sila at talaga mag-grow ng todo-todo. So yan yung nakikita nating posibilidad. Ngayon, ang gagawin natin sa araw na ito, etong mga yan, siguro may nakuha kasi kung dalawang pots. Ito yung ating cement pots na malaki. Lilipatan ko nito yung dalawa sa pinakamalaki ko. Tapos yung pinaglagyan nila, ililipat ko naman tong nasa maliliit na pots. Ayan o. Ayan, katulad no, maliit yung pots niya. Lipat ko siya dito sa isang malaking pots. Kapag halimbawa naialis ko na to at nailipat ko na. So yung iba, tingnan nyo, nagdalawa na. Nagdalawang supling na siya, may mga tumubo na, o pwede na rin niyang padamihin. So ganyan lang naman, dalawang ways yung pagpapadami. Pwede nga yung suwe o yung mga suloy, yan, sa ilalim. Tapos pwede rin na through cuttings, ikakat nyo siya dun sa pinaka stem niya, ayan. Tapos hatiin nyo ng maliliit, pwedeng ganon. Kaya lang medyo matagal yun, mabagal ha. Unlike nitong talagang mga suloy, mas mabilis po iyon. So ngayon, eto dalawa na, tanggalin ko na rin yung isa. Tapos siguro iwanan ko dito yun. Tapos yung isa, yan, para lumaki rin siya na katulad nitong mga to. Yan, para magbalanse sila dyan. Kasi kulang pa ako dito ng malaki. O, kita nyo, itong side na to, hindi malalaki yung dahon. So lipat muna siguro natin at iripat yung mga Diefenbachia natin dito, okay? So ayan na, maglilipat na tayo ng ating Diefenbachia. Samahan nyo na lang muna ako dyan, panoorin nyo ako habang naglilipat tayo, ano. Mabilis lang naman to, dalawa lang kasi yung malaki kong paso. Tapos sa susunod siguro mabibili tayo ng malaking paso para dun sa iba natin, ha. O sige, dyan muna kayo at manood, at mamaya papakita ko sa inyo yung mga naripat natin, okay?
So eto na, nairipat ko na yung ating mga Diefenbachia. Kita nyo naman. I think Marian din to tawag din dito nila minsan itong Diefenbachia na may white. Tapos ayan, ang nangyari sa kanya is nakalagay na siya sa dalawang malaking pots. And ina-expect ko na itong mga to magiging ganito din eventually, kasi tingnan nyo, pataba na yung kanyang mga stem. So eto, nakapag-propagate tayo dahil meron tayong nakuha sa kanya na mga dalawahan na mga sumuloy. So nakapag-propagate na tayo. Tas ito, papalakihin natin ng parang ganito, gapayong, no? And ito, pagdidilig naman ito, kapag tuyo na, hindi siya masyadong maarte. Ayaw lang niya talaga ng sobrang overwater yung kasi meron din ito nabubulok yung pinaka dahon, naninilaw, tapos minsan yung stem. Pero matibay, hindi niya ganun iniinda. Pero syempre ingat-ingat pa rin tayo, lahat ng sobra masama, ano. Kaya kung halimbawa nga sa tingin natin tuyo na yung lupa at talagang dry na siya, o bigyan nyo na ng tubig itong ating mga Diefenbachia. O paalala lang ha, ang Diefenbachia po isa sa mga medyo nakakalason. Kaya kung halimbawa meron kayong mga bata, iwas nyo po sa kanilang makapaglaro dito or sa mga pets, no. Pero sabi ko nga sa inyo, katulad nitong aking mga Diefenbachia, nandito sila sa side na to, kaya medyo maingat, tsaka wala naman kasi masyadong bata rito sa amin. Yung mga aso naman namin hindi naman sila nakakalapit dito. Actually wala naman akong naging problema dyan. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, sinasabi na itong Diefenbachia medyo poisonous daw po, at may chance na makalason kung halimbawa kakainin yung mga parte ng kanyang mga katawan o leaves. So ayan po, yun yung ating mga Diefenbachia. Pero sabi ko sa inyo, itong Diefenbachia sobrang ganda po pagdating sa kung halimbawang maisasuggest na matibay, tapos talagang hindi masyadong alagain. Napakaganda po ng mga Diefenbachia. So ayan lang naman yung ating Diefenbachia ang pinakita ko sa inyo. So I expected na sa mga susunod na panahon meron tayo ditong mga parada ng mga giant Diefenbachia, no? At pag nangyari yan, syempre talagang magandang attraction dito yan. Siguro maglagay ako dito or hanap tayo ng ibang pwesto nila. Pero so far, habang ganyan muna, kulang pa nga dito ng malalaki. Parang feeling ko 4 na malalaki kailangan dito sa side na to, para diba, iba't ibang klase ng dahon, tapos iba't ibang design, diba, ang gandang tingnan. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video about dito sa ating Diefenbachia, and ilang pointers kung paano sila alagaan, at syempre kung paano ma-achieve yung malaking dahon. Kasi kung halimbawang ganun din yung pots nyo, sobrang liit, hindi nyo ma-achieve yan kasi medyo limited nga, katulad na napag-usapan natin yung sustansyang nakukuha nila. Anyways, ayan thank you so much sa inyong panonood, at syempre thank you dun sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment nung ating video pati sa lahat po ng bumati sa akin ng happy birthday. Thank you so much, maraming salamat po. Yan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel at bet na bet nyo yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre sa iba't iba nating social media accounts, i-follow nyo po ako dyan, search nyo na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po. Thank you so much mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho. Hanggang sa susunod pong video nagsasabi po ako sa inyo ng happy planting. Bye bye.